Hi Virgo, mid-month of January 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Para sa bagong, hindi to bago. Iniisip ko weekly. Mid-January tayo. Gisingin si Moonchild dahil maaga pa. Nagkakape pa rin tayo. Pero ito na. Virgo, mid-January 2025. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Message? Guidance para sa mga Virgo. Will be straightforward po. Sa taong nakikinig ngayon, Virgo, anong kailangan mong mensaheng gabay na marinig? Virgo. Cut natin to into 3. Tayo po ay live na live sa ating YT. Babalikan ko po kayo. Maya-maya. Kunin lang po natin itong pinaka-exact advice. 4 of Pentacles. 4 and 4. 4 of Wands. And the Death card. Hindi po kailangan katakutan, laliman. Actually, igitna natin si the Death card. Along with your other cards dito, mid-January, maaaring makaramdam kayo ng ilang changes. Okay? Dadaan kayo sa transitions, transformation, pagdating saan ito. Umaangat dito ang usaping 4. Pamilya, pera, relasyon, andito na po lahat. Something big or major event or something na someone na malapit sa inyong puso ay parang meron pong celebration. Wala dito sa aking inang na-mention. Gaano man kalaki kaliit itong celebration na ito, pero meron akong nakikitang celebration, kasiyahan. Kasi i-claim na natin na meron kayong maisa sa katuparan. Yes po, hindi kailangan katakutan, laliman yung the Death card. Parang sa F4 lang ito. Kanina pa ako kanta ng F4. Yung mga song doon. LSS si Moonchild. Throwback. Anyway, the Death card ni Dao Mingsu. Meron itong, along with your other cards, okay, positive possibilities yung aking nakikita. Merong magtatapos, merong matatapos, merong makukumpleto, meron kayong ma-achieve. Sobrang mag-a-apply ito. Kung aking i-relate lang naman astrologically, itong nagdaang full moon in the sign of Cancer that highlighted your 11th house of hopes, your wishes, your goals. Maaring ito ay something na nilook forward na ng ilan sa inyo, or nilook forward na hinihintay na, or kung hindi man, at parang nagkaroon ng katagalan sa part na ito, yung resulta na may kaalawanan na sana, merong improvement po tayong nakikita pagdating sa pera, pamilya, may kasiyahan, may pag-spark. It could be unexpected for some of you, the Death card. Ito yung mga hindi rin natin pwedeng asahan, wala tayong control. Pero i-claim natin, okay, na merong, yes, something will end to make room for something new, new beginnings, new opportunity, new positive possibilities sa inyong buhay. Ang ganda. Kahit pa, sabi nga nila, yung mga katapusan, minsan hindi siya madali. Pero lagi mong tatandaan, ito ay merong biyaya. Okay, meron at merong dahilan. At sa huli, maaring mapangiti ka na lang. Okay? Ay, ito pala yun. Ito pala yung dahilan na yun sa huli, kahit hindi mo pa maunawaan minsan ng pinagdadaanan or inihahain sa'yo ng universe, sa huli, para rin po yan sa yung higit na ikabubuti. Okay? Or kung sa mas practical tayo, meron bang celebration sa family? 4 yung umaangat dito or anything. Kasi sa 11th house, ang lawak din po. Diyan pumapasok ang ilang connection nyo. Friendship, your circle of friends, or kung meron kayong groups, maaaring merong kasiyahan, or merong party invites kayong matanggap, or it could be about pleasure or for work, your business. May magaganda pong posibilidad sa part na yan. I-claim na natin. Sabay lang sa agos ng buhay at yung comfort, yung stability,
yung tatag, okay? Andito, kahit pa sa mga pagkakataon na parang ang hirap, Moonchild, panghawakan ng ilang sitwasyon, malalagpasan. Everything is temporary. Nothing is yet set in stone. The death card is here. Lilipas yan, lalo pa sa mga pagkakataon na hindi okay or nagiging madali ang ilang sitwasyon. Magiging maalwan, makakamit mo yung comfort and yung peace na deserve mo. Ito yung umaangat mid-month of January 2025 para sa inyo, Virgo.